Sa birthday party ng aking anak na lalaki, hinawakan ng aking apo ang aking braso sa pag-aalala. Lolo, umalis na tayo dito. Ngayon na, halos pabulong niyang sabi. Nagulat ako. Bakit? Tanong ko. Basta umalis na po kayo, pakiusap, pagmamakaawa niya. Nagtiwala ako sa kanya at iniligtas ako nito mula sa isang kahindik-hindik na balak ng aking sariling anak. Hindi ninyo paniniwalaan kung ano ang kanyang pinaplano. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa mga komento. Dad, kailangan kong makinig ka sa akin ngayon nang hindi agad-agad humuhusga. Pumasok si Paulo sa aking pinto habang nagsasalita, hindi na nag-abalang kumatok. Ang kanyang kumpiyansa ay tila ininsayo, na parang pinraktis niya ang sandaling ito sa kanyang sasakyan sa labas. Dahan-dahan kong inalis ang aking salamin sa pagbabasa, tiniklop ang dyaryo at isinantabi ito. Umalisngit ang leather na armchair nang ako'y umayos ng upo. Magandang gabi rin sa iyo, anak. Ang boses ko'y naglalaman ng 40 taon ng pakikipag-usap sa mga sabik na kontratista na nangangako ng imposible. Ano ba ang napaka-importante at hindi makapaghintay ng tamang pagbati? Naglakad-lakad siya patungo sa aking bookshelf. Pagkatapos ay umikot pabalik, kumakampay ang mga kamay. Ito na, Dad, ang pagkakataong hinihintay ko. Isang real estate syndicate na may garantisadong kita. Tumayo ako, dahan-dahang lumakad patungo sa aking filing cabinet. Dad, iba ito. Tulad ng kung paanong iba ang mga kondo sa Tagaytay, inilabas ko ang isang resibo. P4.1 milyon ang nawala sa loob ng 3 buwan nang ang garantisadong kita mo sa paupahan ay naging isang foreclosure notice. Tumigas ang panga ni Paulo. Ang kanyang kumpiyansang tindig ay gumuho nang makilala niya ang mga papel. Mga bank statement, kontrata, mga kinanselang tseke, lahat ay naglalahad ng kanyang mga kamanghamanghang kabiguan. Hindi ka kailanman nagtiwala sa akin. Tumaas ang kanyang boses, umalingaw-ngaw sa sahig na gawa sa kahoy. Sa tuwing susubukan kong magtayo ng isang bagay, sinasabotahe mo ito ng iyong negativity. Binuksan ko ang isa pang folder. Ang cryptocurrency mining equipment na hindi kailanman dumating. 2.75 milyon sa isang scammer na nakilala mo online. Iba iyon. Nagpatuloy ako sa paghahalungkat ng mga papel. Ang negosyong food truck, kasama ang isang convicted felon bilang partner mo. Ang 1.65 milyon na startup costs ay tumagal lamang ng eksaktong 93 na araw. Namula ang mukha ni Paulo. Kinuha niya ang kanyang jacket mula sa kung saan niya ito ibinato sa aking sopa. Ang kanyang mga kilos ay matalim at galit. Imposible kang kausap. Ang sindikete na ito ay may totoong mga ari-arian, totoong mga investor, totoong kita. Ipakita mo sa akin ang mga dokumento. Wala sa akin ngayon. Kung gayon, wala ka ring makukuhang pera sa akin. Ang katahimikan sa pagitan namin ay tila isang malalim na bangin. Sa labas, gumagapang ang mga anino ng gabi sa aking damuhan. Isang aso ng kapitbahay ang tumahol sa kung saang dako ng Acacia Street. Sandaling nanghina ang mga balikat ni Paulo. Pagkatapos ay muling tumuwid. Sige, kapag kumita ng milyon-milyon ang deal na ito nang wala ka, huwag kang gagapang pabalik para humingi ng parte mo. Padabog siyang lumabas, mabibigat ang mga yabag sa aking sahig na oak. Ang pagsara ng pinto sa harap ay sapat na malakas para mayanig ang aking mga bintana. Sa salamin, pinanood ko siyang kinakapa ang mga susi ng kanyang sasakyan. Ang kanyang naunang kumpiyansa ay ganap na naglaho. Umugong ang makina nang may hindi kinakailangang lakas. Nagkalat ang graba nang mabilis siyang umatras palabas ng aking driveway. Bahagyang umingit ang mga gulong. Ang mga pulang ilaw sa likuran ay nagniningning na parang galit sa papalapit na takipsilim habang nawawala ang kanyang sasakyan sa kanto. Nanatili akong nakatayo sa tabi ng bintana, pinapanood ang walang laman na kalye matagal nang humina ang ugong ng kanyang makina. Nawala ang pulang kislap ng mga ilaw sa likuran sa kanto ng Acacia Street. Lumayo ako sa bintana. Ang aking refleksyon ay parang multo sa dumidilim na salamin. Ang bahay ay parang hungkag ngayon.
puno ng mga alingaw-ngaw ng matataas na boses at mga isinarang pinto. Pumunta ako sa kusina. Ang aking mga paa ay pamilyar sa daan sa mga umuugong na sahig. Nakatulong ang ritual ng kape, paggiling ng butil, pagsukat ng tubig, ang tuloy-tuloy na patak na pumuno sa katahimikan ng gabi. 40 taon ng pagsasama ang nagturo sa akin na may mga pag-uusap na nangangailangan ng kape pagkatapos kahit na ginagawa ng mag-isa. Umakyat ang singaw mula sa aking tasa habang dinala ko ito sa aking study. Ang drawer ng filing cabinet ay bumukas ng may metalikong bulong. Ang mga Manila folder ay lumabas ayon sa pagkakasunod-sunod. Bawat isa ay isang aral na ayaw matutunan ni Paulo. Una, ang tagaytay. Ang prospektus ng real estate ay mukhang lehitimo. Makintab na mga brochure na nagtatampok ng mga malinis na kondominium na nakatanaw sa lawa ng Taal. 34 na taong gulang pa lamang si Paulo noon, puno pa ng pag-asa sa mabilis na yaman. Ang developer ay naglaho kasama ang pera ng mga investor bago pa man magsimula ang konstruksyon. Fee 4.1 milyon ang nawala. Inilatag ko ang mga dokumento ng cryptocurrency sa aking mesa. Mining equipment na umiiral lamang sa mga online advertisement. Ipinakita sa akin ni Paulo ang mga video sa YouTube ng mga di-umano'y mining farm. Kumbinsido siyang natuklasan niya ang hinaharap ng kayamanan. Ang website ng scammer ay mukhang propesyonal hanggang sa maglaho ito sa isang gabi. Dala ang 2.75 milyon. Sumunod ang partnership sa food truck. Ang business plan ni Paulo ay humanga sa akin sa simula. Mga sangkap na galing sa lokasyon sa downtown malapit sa korte. Pagkatapos ay natuklasan ko ang criminal history ng kanyang partner. Embezzlement. Nagnakaw ang lalaki mula sa kanyang dating employer, ngunit binaliwala ni Paulo ang aking mga alalahanin bilang paranoia. 3 buwan pagkatapos, nawala ang partner kasama ang mga kagamitan at natitirang pondo. Lumamig ang kape sa aking tasa habang sinusuri ko ang mga bank statement na nagdodokumento ng mga bailout sa kasino. Okada Soler, paminsan-minsang pagpunta sa mga pasugalan kasama si Melissa. Maliit na halaga sa una, 27,500 dito, 55,000 doon. Dumami ang mga hiling pagkatapos ng kanyang kasal. Hanggang sa susunod kong komisyon, naging karaniwang pakiusap niya. Bawat folder ay nagsasalaysay ng parehong kwento. Ang walang hanggang optimismo ni Paulo na sumasalpok sa malupit na katotohanan. Ngunit iba ang pakiramdam ngayong gabi. Ang kanyang galit ay mas matalas, mas desperado. Ang paraan ng pag-iwas niya sa tingin ng ilarawan ng kanyang syndicate, ang mga malabong sagot tungkol sa dokumentasyon. Mga klasikong senyales na natutunan kong kilalanin mula sa mga dekada ng pagsala sa mga subkontratista. Naisip ko ang impluwensya ni Melissa. Bago sila ikasal, mas maliliit at hindi gaanong madalas ang mga pakana ni Paulo. Hinikayat niya ang kanyang malalaking pangarap, itinulak siya sa mas malalaking panganib. Ang kanyang mamahaling panlasa ay nangangailangan ng mamahaling solusyon. Ang larawan ng pamilya sa aking mesa ay nagpakita ng mas masasayang panahon. Si Paulo, sa edad na 18, tinatanggap ang kanyang diploma sa high school. May pagmamalaki sa kanyang mga mata noon, tunay na tagumpay na nakamit sa pamamagitan ng pagsisikap. Kailan iyon nagbago? Kailan siya nagsimulang maniwala na ang tagumpay ay dapat dumating ng walang hirap? Itinayo ng aking ama ang aming negosyo sa construction gamit ang mga kalyadong kamay at 16 oras na trabaho. Natuto ako sa pamamagitan ng pagbubuhat ng mga gamit, paghahalo ng semento, pag-unawa sa mga materyales mula sa simula. Gusto ni Paulo ang tagumpay sa boardroom ng walang karanasan sa basement. Ang ilaw sa study ay nagbigay ng mainit na liwanag sa mga pinansyal na pagkawasak na sumaklaw sa 6 na taon. Halos P11 milyon ang nawala sa mga pakana, scam at simpleng maling pagpapasya. Sa bawat pagkakataon umaasa akong ito na ang kanyang aral. Sa bawat pagkakataon kinukumbinsin niya ako na ang susunod na pagkakataon ay magiging iba. Ngunit ang pagiging mapagbigay ay hindi nakakatulong. Bawat pagliligtas ay nagpapaliban sa kanyang pagharap sa katotohanan. Maayos kong tinipon ang mga papel, ibinabalik ang bawat folder sa tamang lugar. Ang pagsara ng filing cabinet ay may kasamang katapusan. Sa labas ng aking bintana,
Automatikong sumindi ang mga ilaw sa kalye, nagbibigay liwanag sa mga walang laman na bangketa. Magdadala ng mga bagong hamon ng bukas, ngunit tama ang pakiramdam ng desisyon ngayong gabi. Minsan ang pinakadakilang kabaitan ay ang pagsasabi ng hindi. Pinatay ko ang ilaw sa mesa at umakyat na. Iniwan ang study sa dilim. Pumasok ang sikat ng araw sa bintana ng kusina habang tinutupi ko ang aking listahan ng bibilhin sa aking pitaka. Ang komprontasyon kay Paulo ay parang isang malayong bagyo ngayon. Kinakailangan, ngunit tapos na. Nilinaw ng kape ang aking isipan. Hinugasan ng shower ang tensyon ng kahapon. At ngayon ay nag-aalok ng simpleng kasiyahan ng mga pang-araw-araw na gawain. Kinuha ko ang aking reusable shopping bags mula sa sabitan sa pantry. Tiningnan kung nasa bulsa ko ang mga susi ng kotse. At lumabas. Ang hangin sa umaga ay may dalang amoy ng mga sampagitan ni Aling Nena sa tabi. Perpektong panahon ng tagsibol para sa mga gawain. Natigilan ako sa kalagitnaan ng daanan. May mali sa aking Honda. Ang kotse ay mas mababa kaysa sa normal, nakatagilid sa isang kakaibang anggulo na parang isang sugatang hayop. Lahat ng 4 na gulong ay ganap na flat. Ang sasakyan ay halos nakapatong na sa mga rim nito. Nanlumo ako habang papalapit sa pilak na sedan. Hindi ito unti-unting pag-flat dahil sa katagalan o panahon. Bawat gulong ay nagpapakita ng magkakatulad na butas malapit sa sidewall, maliliit at eksaktong mga butas na sadyang ginawa lamang. Lumuhod ako sa tabi ng gulong ng pasahero sa harap, hinahaplos ang goma. Isang metal na bagay ang nakausli mula sa butas. Isang pako para sa yero, ang parehong uri na itinatago ko sa aking workshop para sa mga emergency repair. Paglibot sa buong sasakyan, natagpuan ko ang parehong pattern sa bawat gulong. 4 na pako, 4 na gulong, 4 na eksaktong gawa ng paninira na ginawa sa pagitan ng hating gabi at madaling araw. Naging malinaw sa aking isipan ang timeline. Ang pag-aaway kagabi, ang matinding galit ni Paulo, ang kanyang banta na huwag akong gagapang pabalik kapag nagtagumpay ang kanyang deal at ngayon ito. Propesyonal na sabotahe na inihatid sa ilalim ng kadiliman. Inilabas ko ang aking telepono at tinawagan si Paulo. Sinagot niya sa 2 ring. Ang boses ay parang bagong gising. Dad, anong problema? 9:09 pa lang. Anak, nakita kong sira ang mga gulong ko kaninang umaga. Lahat ng 4 ay may butas. Isang sandaling katahimikan. Nang magsalita muli si Paulo, ang kanyang tono ay nagbago at naging nag-aalala. Dad, nakakalungkot naman iyan. Baka mga bata lang sa kapitbahayan. Alam mo naman sila kapag spring break. Lahat ng 4 na gulong, Paulo, propesyonal na gawa. Ang mga pako ay itinulos sa tamang anggulo para masigurong matindi ang pinsala. Ikaw ba'y? Isa pang sandaling katahimikan. Inaakusahan mo ba ako ng isang bagay? Ang sakit sa kanyang boses ay tila totoo, ngunit narinig ko nang magsinungaling si Paulo noon, tungkol sa kanyang mga talo sa sugal, tungkol sa kanyang mga nabigong investment, tungkol sa kanyang mga pangakong magbabago. Tinitingnan ko lang kung may nakita kang kakaiba noong umalis ka kagabi. Mga kakaibang sasakyan, mga taong naglalakad-lakad. Diretso akong umuwi, Dad. Tingnan mo, alam kong nagkasagutan tayo kahapon, pero hindi ko kailanman paninira iyan. Dapat kang tumawag sa pulis. Dapat ba? Anong pruweba ang mayroon ako bukod sa tiyempo at hinala? Ang pagtanggi ni Paulo ay kapani-paniwala at ang aking akusasyon ay maaaring permanenteng sumira sa natitira pa sa aming relasyon. Idadaan ko na lang sa insurance, sabi ko sa wakas. Salamat sa pag-aalala. Dad, teka, pasensya na sa kahapon, sa lahat. Pareho tayong may nasabi. Pag-usapan na lang natin mamaya, anak. Kailangan kong tumawag ng roadside assistance. Tinantiyan ng operator ng roadside assistance ang 45 minuto para sa isang tow truck. Ibinaba ko ang telepono at tinitigan ng aking baldado na sasakyan, biglang naramdamang mas matanda kaysa sa aking 68 taon. Nagkamali ba ako tungkol kay Paulo? Ang boses sa telepono ay may tunay na pagkagulat at simpatya. Baka may mga vandal sa kapitbahayan na basta na lang pinuntirya ang aking kotse. Baka nagkataon lang ang tiyempo. Ngunit 40 taon ng trabaho sa construction ang nagturo sa akin na kilalanin ang mga pattern
At ang pattern na ito ay tumuturo sa isang konklusyon na ayaw kong tanggapin. Kinuha ko ang aking shopping bags at bumalik sa bahay. Ang pamimili ay kailangang maghintay. Nang sa wakas ay dumating ang mekaniko, kinumpirma niya ang alam ko na. 4 na propesyonal na binutas na gulong, 44,000 ang pinsala. Pag-uwi na may dalang turkey sandwich at dyaryo ng kahapon. Sinubukan kong mag-focus sa sports section sa halip na aliwin ang sarili mula sa lumalaking hinala sa aking kalooban. Nagring ang telepono habang kinukuha ko ang aking tasa ng kape. Lumitaw ang pangalan ni Paolo sa caller ID. "Hey Dad, kamusta ang araw mo?" Ang kanyang boses ay may kasiglahan na tila pilit, tulad ng sikat ng araw na sumisikat sa gitna ng mga ulap ng bagyo. Masyadong mabilis para maging natural. Walang pagbanggit sa aming usapan kaninang umaga tungkol sa mga gulong. Walang pagtukoy sa pag-aaway kahapon. Naging kawili-wili, maingat kong sagot. Ginugol ko ang umaga sa Santos Tire Center. Oo, iyong paninira. Nakakainis talaga iyan. Makinig ka, tumatawag ako na may magandang balita. Bukas ay birthday ko at may inihandang espesyal si Melissa. Inilapag ko ang aking sandwich. Ang ika-40 na kaarawan ni Paolo. Sa lahat ng drama sa mga nakaraang araw, ganap ko nang nakalimutan. Walang bongga, patuloy niya. Pamilya lang para sa hapunan ng alas 6. Nandoon si Ana at ilang malalapit na kaibigan. Malaking bagay sa akin kung makakarating ka, Dad. Nagulat ako sa imbitasyon. Pagkatapos ng matinding komprontasyon kahapon at ang insidente sa gulong kaninang umaga, inaasahan ko ang patuloy na katahimikan sa pagitan namin, hindi isang masayang imbitasyon sa party. "Napakabait mo namang imbitahan ako," sabi ko. "Sinusubukan ang sitwasyon." "Halika na, Dad. Alam kong hindi tayo palaging nagkakasundo sa mga usaping pinansyal, pero pamilya tayo." Tinanong pa nga ni Ana kung darating si Lolo. Excited siyang makita ka. Ang pagbanggit sa aking apo ay pumukaw ng isang bagay na maprotektahan sa aking dibdib. Si Ana ay palaging ang liwanag sa mga pagtitipon ng pamilya, hindi na bahira ng mga problemang pinansyal ng kanyang mga magulang. Kung gusto niya akong nandoon, paano ako makakatanggi? "Anong dapat kong dalhin?" tanong ko. "Sarili mo lang. Si Melissa na ang bahala sa lahat. Pagkain, dekorasyon, lahat-lahat. Talagang nag-effort siya ngayong taon. Iyon pala ang paliwanag sa gastos." Ang all-out ni Melissa ay karaniwang nangangahulugan ng mga gastos na magpapahirap sa bagsak ng pinansyal ni Paolo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na yung problema. Siyempre darating ako alas 6. "Mahusay! At Dad, salamat sa hindi pagpapalaki ng issue kahapon. Stressed lang ako sa trabaho. Sa iyo ko na ibunton." Ang paghingi ng tawad ay tila totoo. May bahid ng kahinaan na naaalala ko mula sa pagkabata ni Paolo. Baka mali ang aking paghatol sa sitwasyon ng gulong. Baka talagang sinusubukan niyang ayusin ang aming relasyon. "Kalimutan na natin iyon, anak. Magkita tayo bukas." Pagkatapos ibaba ang telepono, umupo ako sa aking kusina, maingat na umaasa. Bihira na ang mga family dinner mula nang ikasal si Paolo kay Melissa. Ang kanyang social calendar ay karaniwang naglalaan lamang ng oras para sa pamilya, tuwing holidays at mga obligadong pagpapakita. Ngunit ang isang pagdiriwang ng kaarawan ay nag-aalok ng pagkakataong muling kumonekta upang tulayin ang agwat na nabuksan sa pagitan namin. Nandoon si Ana, marahil ay sabik na ipakita sa akin ang kanyang mga pinakabagong pakikipagsapalaran sa kolehiyo. Baka mas maganda ang mood ni Paolo, napapaligiran ng mga kaibigan at pamilya. Tinapos ko ang aking sandwich habang pinag-iisipan ang mga pagpipilian sa regalo. Walang masyadong mahal na magpapadala ng maling mensahe pagkatapos ng usapan kahapon. Isang bagay na maalalahanin ngunit praktikal. Marahil ay isang magandang set ng mga gamit para sa kanyang mga proyekto sa garahe o isang libro tungkol sa pamamahala ng negosyo na baka basahin niya talaga. Ang hapon ay dumaan ng payapa. Ang party bukas ay nagbigay sa akin ng isang positibong bagay na aasahan sa halip na mag-isip tungkol sa mga butas na gulong at tensyon sa pamilya. Marahil ito ang paraan ni Paolo ng pag-abot ng kapayapaan, ang kanyang pagtatangkang ayusin ang aming mga kamakailang problema.
Ang tiyempo ay maaaring kahina-hinala, ngunit ang mga kaarawan ay may paraan ng paglalagay ng mga salungatan sa pamilya sa tamang perspektibo. Iniligpit ko ang aking mga pinagkainan at pumunta sa sala upang mag-browse online para sa mga angkop na regalo. Sa unang pagkakataon sa 2 araw, naramdaman ko ang tunay na pag-asa tungkol sa aking relasyon sa aking anak. Kinabukasan, habang papalayo ang taxi mula sa bahay ni Paolo, bumaba ako sa daanan, hawak ang maingat na nakabalot na regalo. Ang hangin sa gabi ay may dalang amoy ng barbecue at tawanan mula sa likod bahay. Sa mga bintana sa harap, nakikita ko ang mga taong gumagalaw. Mas maraming bisita kaysa sa inaasahan ko para sa isang simpleng hapunan ng pamilya. Lumitaw si Paolo sa pinto bago pa ako makakatok. Ang kanyang mukha ay nagniningning na may tila tunay na kasiglahan. Dad, nakarating ka. Pasok, pasok ka. Ang bahay ay nagbago, kung saan naaalala ko ang mga simpleng kasangkapan, mamahaling mga dekorasyon ngayon ang palamuti sa bawat ibabaw. Ang mga kristal na baso ay sinasalamin ang liwanag mula sa isang bagong chandelier na hindi ko pa nakikita. Ang mga pagkaing nakahain na nakikita sa kusina ay mukhang propesyonal na kinatering. Maligayang kaarawan, anak. Inabot ko sa kanya ang regalo, isang dekalidad na tool set na pinili ko pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. 40 taon, mahirap paniwalaan. Salamat, Dad. Malaking bagay ito. Sandaling nawala ang ngiti ni Paolo. Isang bagay na hindi mabasa ang kumislap sa kanyang mukha. Melissa, nandito na si Dad. Lumabas siya mula sa kusina suot ang isang eleganting damit na marahil ay mas mahal pa sa buwan ng bayad sa bahay ng karamihan. Lando, napakabutit nakarating ka. Hayaan mong ipakilala kita sa lahat. Ang sala ay maingay sa usapan. Mga batang propesyonal na hindi ko kilala ang nag-uusap habang may hawak na baso ng alak. Pinag-uusapan ang mga karera at investment. Humanga ako sa seleksyon ng alak. Mga premium na brand na tiyak na hindi kayang bilhin ni Paolo sa kanyang kinikita sa pagbebenta. Lolo, ang boses ni Ana ay tumagos sa gitna ng mga tao. Nagmamadali siyang lumapit, niyakap ako, na parang iyon ang pinakatotoong pagbati na natanggap ko buong gabi. Napakasaya kong nakarating kayo. Hindi ko palalampasin ang kaarawan ng tatay mo, apo. Kamusta ang kolehiyo? Finals na sa susunod na linggo. Pero kinakaya ko naman. Gusto niyo po bang kumuha ako ng maiinom? Naghanda si Dad ng paborito niyong beer. Lumitaw si Paolo sa aming tabi na may dalang imported na bote na nakilala ko mula sa mga mamahaling restaurant. Naaalala mo ba ito, Dad? In-order mo ito sa steakhouse sa Baguio noong nakaraang taon? Tinanggap ko ang beer. Natuwa na naalala niya ang isang maliit na detalye. Baka totoo pala ang kanyang imbitasyon. Baka ang insidente sa gulong ay talagang random na paninira lang at masyado akong nagmadaling paghinalaan ang sarili kong anak. Ang gabi ay lumipas ng may nakakagulat na init. Isinama ako ng mga kaibigan ni Paolo sa kanilang mga usapan, nagtatanong tungkol sa negosyo sa construction na may tila tunay na interes. Si Melissa ay laging pinupuno ang aking baso, lumilitaw sa tabi ko sa tuwing ito, mauubos na may bagong inumin at isang maliwanag na ngiti. Napakaganda. Nang handa, komento ko habang naghahapunan, itinuturo ang hanay ng mga kinatering na pagkain. Siguradong malaki ang nagastos. Iwinagayway ni Paolo ang kanyang kamay. Ilang buwan nang nag-iipon si Melissa. Gusto niyang maging espesyal ang kaarawan na ito. Ngunit hindi tumutugma ang matematika. Ang catering pa lang ay nagkakahalaga na ng libo-libo. Hindi pa kasama ang alak, dekorasyon at mga bagong kasangkapan. Saan sila nakahanap ng pera para sa gayong karangyaan kung si Paolo ay humihingi sa akin ng puhunan ilang araw lang ang nakalipas? Isa pang alak, Lando. Lumitaw si Melissa na may dalang bote ng Cabernet na marahil ay mas mahal pa sa aking lingguhang budget sa grocery. Napakasarap nitong kapares ng baka. Tumango ako, nararamdaman ang init ng alak na nagsisimulang magpalambot sa aking pag-iisip. Ang mga kontradiksyon ng gabi ay tila hindi na gaanong mahalaga ngayon. Natatabunan ng simpleng kasiyahan ng pagdiriwang ng pamilya. Umupo si Ana sa tabi ko. Nagkukuwento tungkol sa kanyang mga klase sa psikolohiya. Ang kanyang presensya ay isang paalala kung ano talaga ang mahalaga.
Tumayo si Paolo para mag-toast. Itinaas ang kanyang baso ng may teatral na kilos. Para sa pamilya, sa pangalawang pagkakataon, sa hinaharap, uminom ang lahat. Ang alak ay pambihira, malambot, mayaman. Marahil ay mas matagal na imbak kaysa sa edad ng ilang kaibigan ni Paolo. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman kong ganap na akong nakaka-relax sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Ngunit may bumabagabag sa akin. Si Paolo ay panay ang tingin sa kanyang relo. Ang mga ngiti ni Melissa, bagamat mainit, ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. At sa tuwing lilingon ako sa silid, nahuhuli ko silang nagpapalitan ng makahulugang tingin kapag akala nila ay hindi ako nakatingin. Pumasok ang party sa ikatlong oras nito nang walang sinyalis na matatapos. Umupo ako sa bagong leather na armchair ni Paolo, isa pang mamahaling gamit na hindi ko naaalala mula sa mga nakaraang pagbisita. Pinapanood ang masiglang usapan sa paligid ko. Ang alak ay nag-iwan sa akin ng kaaya-ayang pakiramdam. Ang aking mga naunang hinala tungkol sa paninira sa gulong at mga misteryosong gastos ay tila malayo at hindi mahalaga. Lumitaw si Paolo sa aking tabi na may isa pang inumin. Dad, gusto mo bang ipakita ko sa iyo ang mga renovation sa itaas? May ginawa kaming magandang trabaho sa master suite. Ngayon, tumingin ako sa paligid sa nagpapatuloy na party. Hindi ba dapat kasama mo ang iyong mga bisita? Nagsasaya naman sila. Halika na, gusto kong ipakita sa iyo kung ano ang aming nagawa. Ang kanyang pagpupumilit ay tila kakaiba, ngunit bago ako makasagot, lumitaw si Melissa sa kabilang panig ko. Oo nga, Lando, kailangan mong makita ang mga bagong banyo. Hindi kami nagtipid. Naroon na naman ang pariralang iyon, hindi nagtipid. Mula sa mga taong di umano, hindi kayang tustusan ang mga pangunahing gastusin sa buhay ng walang tulong pinansyal ko. Habang nagsisimula akong tumayo mula sa armchair, biglang lumitaw si Ana sa tabi ko. Ang kanyang mukha ay maputla at ang mga mata ay nanlalaki sa isang emosyon na hindi ko agad makilala. Takot? Pag-aalala? Lolo? Bulong niya. Hinawakan ang aking braso nang may nakakagulat na higpit. Kailangan niyo na pong umalis. Ngayon na. Kumurap ako. Sigurado akong nagkamali ako ng dinig. Ano? Pakiusap po. Ang kanyang boses ay may pagkaapurahan na tumagos sa aking ulirat na dulot ng alak. Umalis na po kayo. Magtiwala po kayo sa akin. May mali. Lumapit si Paolo, hindi nawawala ang kanyang ngiti. Ana, anong pinagsasabi mo? Ipapakita lang ni Lolo ang itaas. Hindi po. Humigpit ang pagkakahawak ni Ana sa aking braso. Lolo, pakiusap, kailangan niyo na pong umuwi. Ang desperasyon sa boses ng aking apo ay agad akong nagising. Sa loob ng 18 taon, hindi ko pa nakitang natatakot si Ana. Naguguluhan, oo. Naiinis sa kanyang mga magulang, tiyak. Ngunit hindi ganitong uri ng purong takot. Sa tingin ko ay dapat kong pakinggan ang aking apo, sabi ko. Nagsisimulang tumayo. Gabi na rin naman. Dad, wag kang ganyan. Bahagyang nabasag ang masayang anyo ni Paolo. Nagsisimula pa lang ang party. Hindi pa nga natin nahihiwa ang cake. Saan ka pupunta, Lando? Ang boses ni Melissa ay may matalim na tono sa kabila ng kanyang patuloy ng ngiti. Hindi ka maaaring umalis bago natin maipagdiwang ng maayos. May isang bagay sa kanilang magkasabay na tugon na nag-trigger ng isang alarma na natutunan kong pagkatiwalaan sa loob ng 40 taon sa negosyo. Kapag dalawang tao ang nagsusumikap na panatilihin ka sa isang lugar, karaniwang nangangahulugan iyon na kailangan mong nasa ibang lugar. Medyo pagod na ako, sabi ko. Inalis ang sarili mula sa upuan sa kabila ng kanilang presensya. Tumatanda na. Isa pang inumin, pagpupumilit ni Paolo. Mayroon akong espesyal na bote na itinago ko. Sa susunod na lang, anak. Lumakad ako patungo sa pinto sa harap, ngunit humarang si Paolo sa aking daan. Dad, seryoso? Nagdadrama lang si Ana. Stress sa kolehiyo. Alam mo naman iyon. Gumawa si Ana ng isang tunog na maaaring isang hikbi. Nang tingnan ko siya, nagsisimula ng mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Iyon ang nagpasya. Salamat sa isang napakagandang gabi, matatag kong sabi. Lumibot kay Paolo patungo sa aparador ng mga damit.
tatawag ako bukas. Pero Dad, bukas, Paulo. Kinuha ko ang aking jacket at lumabas. Sa likod ko, narinig ko ang mga mainit na bulungan sa pagitan ni na Paulo at Melissa. Masyadong mahina para marinig ang mga salita, ngunit sapat na apurahan upang kumpirmahin na ang babala ni Ana ay may basehan. Ang malamig na hangin sa gabi ay tumama sa aking mukha, nililinis ang huling bakas ng ulap ng alak. Inilabas ko ang aking telepono at tumawag ng taxi, pagkatapos ay lumingon pabalik sa bahay. Sa bintana, nakikita ko si Ana na nakatingin sa akin. Ang kanyang mukha ay may halong ginhawa at pag-aalala. Idinikit niya ang kanyang kamay sa salamin na parang isang paalam. Anuman ang panganib na naramdaman niya ngayon, lubos kong pinagkatiwalaan ang kanyang instinct. Nang lumiko ang mga ilaw ng taxi sa kanto, nagpasya akong tawagan siya para makuha ang buong paliwanag. Umalis ang taxi mula sa gilid ng kalsada habang kinakapa ko ang aking telepono. Ang mga ilaw sa kalye ay nagbibigay ng gumagalaw na mga anino sa likod ng upuan. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay, kung dahil ba sa alak ng gabi o sa adrenaline ng pagtakas, hindi ko masabi. Sinulyapan ako ng driver sa rearview mirror, marahil ay nagtataka kung bakit ang kanyang pasahero ay mukhang tumakas mula sa isang crime scene. Tinawagan ko si Ana, nagdarasal na makakausap ko siya ng pribado. Sinagot niya sa unang ring. Lolo, okay lang po kayo? Ligtas po ba kayo? Ang pagkaapurahan sa kanyang boses ay nagkumpirma sa aking pinakamatinding takot. Anuman ang aking tinakasan ngayong gabi ay totoo at mapanganib. Nasa taxi ako pauwi na. Ana, ano ang nangyayari doon? Bakit mo ako binalaan? Isang mahabang katahimikan. Naririnig ko ang mga muffled na tunog ng party sa background pagkatapos ay isang pagsara ng pinto. Narinig ko po sina mama at papa na nag-uusap kahapon, sabi niya. Bumaba ang kanyang boses sa isang bulong. May plano po sila na may kinalaman sa inyo at sa party ngayong gabi. Anong klasing plano? Gusto po nilang lasingin kayo at papirmahin ng mga dokumento ng negosyo. Isang bagay tungkol sa paglilipat ng iyong kumpanya kay Papa. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang isang pisikal na suntok. Ang sarili kong anak ay nagbabalak na nakawin ang lahat ng aking pinaghirapan, mahigit 4 na dekada ng pagbabanat ng buto. Sigurado ka ba diyan, Ana? Lolo, may mga abogado pong naghihintay sa itaas sa guest bedroom. Panay ang tingin ni Mama sa relo, tinitiyak na sapat na ang nainom niyong alak. Si Papa naman po ay panay ang pilit na umakyat kayo para sa tour ng kanilang renovations. Ang mga piraso ay nag-ugnay-ugnay na may nakakasulasok na kalinawan. Ang mamahaling party, ang patuloy na pag-refill ng inumin, ang kaba ni Paulo, ang mga kalkuladong ngiti ni Melissa. Nag-orkestra sila ng isang detalyadong patibong at pumasok ako dito. Gaano karami ang narinig mo? Sapat po para malaman na pinlano nila ito pagkatapos mismo ng pag-aaway ninyo noong Martes ng gabi. Sinabi ni Mama na makasarili ka raw, itinatago ang lahat ng perang iyon habang kailangan ni Papa para sa kanyang mga investment. Humigpit ang pagkakahawak ko sa telepono. Tinawag nila akong makasarili. Kampante po si Mama na gagana ito. Sinabi niya na kapag sapat na ang inyong nainom, pipirmahan niyo raw ang anumang ilagay nila sa harap ninyo. Isang bagay tungkol sa kung paano nalilito ang mga matatanda kapag nakainom. Ang kaswal na kalupitan ng kanilang pagtatasa ay masakit halos kasing sakit ng mismong pagtataksil. Ginawa nila akong isang target, isang hadlang na dapat malampasan sa pamamagitan ng panlilinlang at pagsasamantala. Ana, makinig kang mabuti. May kailangan kang ipangako sa akin. Ano po iyon? Huwag mong sabihin sa mga magulang mo ang tungkol sa usapang ito. Wala naman silang sinabi sa iyo dahil sinabihan mo akong umalis, di ba? Opo, hindi po ako magsasalita. Tinanong ako ni Papa kung bakit ko ginawa iyon at kung may alam ako tungkol ngayong gabi. Sinabi kong wala at sinabi kong pinauwi ko kayo dahil nagiging delikado sa aming lugar kapag gabi na. At pumasok na ako sa kwarto ko. Akala nila ay wala akong alam sa kanilang mga plano. Pangako sa akin na ako ang haharap sa sitwasyong ito, pero kailangan mong mag-ingat. Magagawa mo ba iyon? Opo, pero paano kung may subukan silang iba?
Sigurado po si Mama na gagana ito. Iniligtas mo ang lahat ng pinaghirapan ko ngayong gabi, Ana. Ipinagmamalaki ko ang pagiging babae mo. Lumiko ang taxi sa Acacia Street. Tanaw na ang aking bahay sa di kalayuan. Si Aling Nena ay nakaupo sa kanyang beranda. Ang kanyang ritual sa gabi ay hindi na bago ng dramang nagaganap sa kanyang kapitbahayan. Kailangan ko nang ibaba, Apo. Salamat sa pagiging nag-iisang tao sa pamilyang ito na lubos kong mapagkakatiwalaan. Mahal ko po kayo, Lolo. Mahal din kita. Tandaan mo, kung kailangan mo ng anuman, tawagan mo ako. Habang tinatapos ko ang tawag, isang pag-iisip ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang pagtataksil na ito ay hindi mananatiling walang sagot. Nawala ang mga ilaw sa likuran ng taxi sa kanto. Habang nakatayo ako sa aking driveway, kinakapa ang mga susi ng bahay ng may nanginginig na mga kamay. Ang pamilyar na bigat ng tahanan ay iba na ngayon. Hindi lang isang santuwaryo, kundi isang kuta na kinukubkob. Gabi, Lando. Kinuha ko ang aking jacket at lumabas. Sa likod ko, narinig ko ang mga mainit na bulungan sa pagitan ni Paulo at Melissa. Masyadong mahina para marinig ang mga salita, ngunit sapat na apurahan upang kumpirmahin na ang babala ni Ana ay may basehan. Ang malamig na hangin sa gabi ay tumama sa aking mukha, nililinis ang huling bakas ng ulap ng alak. Inilabas ko ang aking telepono at tumawag ng taxi, pagkatapos ay lumingon pabalik sa bahay. Sa bintana, nakikita ko si Ana na nakatingin sa akin. Ang kanyang mukha ay may halong ginhawa at pag-aalala. Idinikit niya ang kanyang kamay sa salamin na parang isang paalam. Anuman ang panganib na naramdaman niya ngayon, lubos kong pinagkatiwalaan ang kanyang instinct. Nang lumiko ang mga ilaw ng taxi sa kanto, nagpasya akong tawagan siya para makuha ang buong paliwanag. Umalis ang taxi mula sa gilid ng kalsada habang kinakapa ko ang aking telepono. Ang mga ilaw sa kalye ay nagbibigay ng gumagalaw na mga anino sa likod ng upuan. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay. Kung dahil ba sa alak ng gabi o sa adrenaline ng pagtakas, hindi ko masabi. Sinulyapan ako ng driver sa rearview mirror. Marahil ay nagtataka kung bakit ang kanyang pasahero ay mukhang tumakas mula sa isang crime scene. Tinawagan ko si Ana. Nagdarasal na makakausap ko siya ng pribado. Sinagot niya sa unang ring. Lolo, okay lang po kayo? Ligtas po ba kayo? Ang pagkaapurahan sa kanyang boses ay nagkumpirma sa aking pinakamatinding takot. Anuman ang aking tinakasan ngayong gabi ay totoo at mapanganib. Nasa taxi ako pauwi na. Ana, ano ang nangyayari doon? Bakit mo ako binalaan? Isang mahabang katahimikan. Naririnig ko ang mga muffled na tunog ng party sa background pagkatapos ay isang pagsara ng pinto. Narinig ko po sina Mama at Papa na nag-uusap kahapon, sabi niya, bumaba ang kanyang boses sa isang bulong. May plano po sila na may kinalaman sa inyo at sa party ngayong gabi. Anong klasing plano? Gusto po nilang lasingin kayo at papirmahin ng mga dokumento ng negosyo. Isang bagay tungkol sa paglilipat ng iyong kumpanya kay Papa. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang isang pisikal na suntok. Ang sarili kong anak ay nagbabalak na nakawin ang lahat ng aking pinaghirapan, mahigit 4 na dekada ng pagbabanat ng buto. Sigurado ka ba diyan, Ana? Lolo, may mga abogado pong naghihintay sa itaas sa guest bedroom. Panay ang tingin ni Mama sa relo, tinitiyak na sapat na ang nainom niyong alak. Si Papa naman po ay panay ang pilit na umakyat kayo para sa tour ng kanilang renovations. Ang mga piraso ay nag-ugnay-ugnay na may nakakasulasok na kalinawan. Ang mamahaling party, ang patuloy na pag-refill ng inumin, ang kaba ni Paulo, ang mga kalkuladong ngiti ni Melissa. Nag-orkestra sila ng isang detalyadong patibong at pumasok ako dito. Gaano karami ang narinig mo? Sapat po para malaman na pinlano nila ito pagkatapos mismo ng pag-aaway ninyo noong Martes ng gabi. Sinabi ni Mama na makasarili ka raw, itinatago ang lahat ng perang iyon habang kailangan ni Papa para sa kanyang mga investment. Humigpit ang pagkakahawak ko sa telepono. Tinawag nila akong makasarili. Kampante po si Mama na gagana ito. Sinabi niya na kapag sapat na ang inyong nainom, pipirmahan niyo raw ang anumang ilagay nila sa harap ninyo.
Isang bagay tungkol sa kung paano nalilito ang mga matatanda kapag nakainom. Ang kaswal na kalupitan ng kanilang pagtatasa ay masakit halos kasing sakit ng mismong pagtataksil. Ginawa nila akong isang target, isang hadlang na dapat malampasan sa pamamagitan ng panlilinlang at pagsasamantala. Ana, makinig kang mabuti. May kailangan kang ipangako sa akin. Ano po iyon? Huwag mong sabihin sa mga magulang mo ang tungkol sa usapang ito. Wala naman silang sinabi sa iyo dahil sinabihan mo akong umalis, di ba? Opo, hindi po ako magsasalita. Tinanong ako ni Papa kung bakit ko ginawa iyon at kung may alam ako tungkol ngayong gabi. Sinabi kong wala at sinabi kong pinauwi ko kayo dahil nagiging delikado sa aming lugar kapag gabi na. At pumasok na ako sa kwarto ko. Akala nila ay wala akong alam sa kanilang mga plano. Pangako sa akin na ako ang haharap sa sitwasyong ito. Pero kailangan mong mag-ingat. Magagawa mo ba iyon? Opo. Pero paano kung may subukan silang iba? Sigurado po si Mama na gagana ito. Iniligtas mo ang lahat ng pinaghirapan ko ngayong gabi, Ana. Ipinagmamalaki ko ang pagiging babae mo. Lumiko ang taxi sa Acacia Street. Tanaw na ang aking bahay sa di kalayuan. Si Aling Nena ay nakaupo sa kanyang beranda. Ang kanyang ritual sa gabi ay hindi na bago ng dramang nagaganap sa kanyang kapitbahayan. Kailangan ko nang ibaba, Apo. Salamat sa pagiging nag-iisang tao sa pamilyang ito na lubos kong mapagkakatiwalaan. Mahal ko po kayo, Lolo. Mahal din kita. Tandaan mo, kung kailangan mo ng anuman, tawagan mo ako. Habang tinatapos ko ang tawag, isang pag-iisip ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang pagtataksil na ito ay hindi mananatiling walang sagot. Nawala ang mga ilaw sa likuran ng taxi sa kanto. Habang nakatayo ako sa aking driveway, kinakapa ang mga susi ng bahay ng may nanginginig na mga kamay. Ang pamilyar na bigat ng tahanan ay iba na ngayon. Hindi lang isang santuwaryo, kundi isang kuta na kinukubkob. Gabi, Lando. Gabi ka na umuwi. Ang boses ni Aling Nena ay umabot sa maliit na pagitan ng aming mga ari-arian. Nakaupo siya sa kanyang beranda, sa upuang yantok na nasa lugar na iyon, mula pa noong makilala ko siya, nakabalot sa isang magaang na alampay, laban sa lamig ng gabi. Magandang gabi, Nena. Binisita ko lang si Paulo. Nakita kong naayos na ang kotse mo. Maganda ang mga bagong gulong. Huminto ako, ang mga susi ay nasa kalagitnaan na ng pagpasok sa kandado. Paano mo nalaman ang tungkol sa problema sa gulong? Sandali siyang natahimik. Marahang umuugoy sa kanyang upuan. Pagkatapos ay tumayo siya at lumakad sa rehas ng beranda. Sapat na malapit para makapag-usap kami nang hindi nagtataas ng boses. Well, nakaupo ako dito noong Martes ng gabi. Alam mo naman kung gaano ko kagusto ang hangin sa gabi. May nakita akong nakabagabag sa akin, pero hindi ako sigurado kung dapat ko bang banggitin. Isang kilabot ang gumapang sa aking likod, na walang kinalaman sa temperatura ng gabi. Ano ang nakita mo, Nena? Sa tingin ko ay dapat mong malaman kung ano talaga ang nangyari sa iyong mga gulong, Lando. Lumapit ako sa hangganan ng kanyang ari-arian. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Sabihin mo sa akin. Nakita kong paalis si Paulo sa bahay mo noong gabing iyon bandang 9:30. Nilakad niya ang paligid ng iyong sasakyan na may hawak na isang bagay. Mukhang tinitingnan niya ang bawat gulong. Pagkatapos ay lumuhod siya sa bawat isa, may ginawa at tumayo, tumingin sa paligid para tingnan kung may nanonood. Ang kumpirmasyon ay tumama sa akin na parang martilyo. Hindi random na paninira, hindi mga bata sa kapitbahayan. Ang sarili kong anak na sistematikong sinisira ang aking ari-arian sa isang kalkuladong gawa ng paghihiganti. Sigurado ka bang si Paulo iyon, Nena? Lando, kilala ko ang batang iyan mula pa noong maliit siya. Siguradong siya iyon. Ito ay pagkatapos mismo na marinig ko ang matataas na boses mula sa iyong bahay. Hindi naman sa sinasadya akong makinig, pero malakas ang tunog kapag tahimik ang gabi. Nasaksihan niya ang buong pangyayari, ang aming pag-aaway, ang kanyang pag-alis, ang kanyang agarang paghihiganti. Ang timeline ay nagpinta ng isang larawan ng pinagplanuhang masamang hangarin na higit pa sa desperadong pangangailangan sa pinansyal.
Hindi niya ako nakita na nakaupo dito sa dilim. Patuloy niya. Pinapatay ko ang ilaw sa beranda ko sa gabi. Mas madaling makita ang mga bituin. Nagpapasalamat ako sa pagsabi mo nito, Nena. Hindi ako sigurado kung dapat akong magsabi. Delikado ang mga usapin sa pamilya at ayaw kong makialam. Ngunit nang makita kong nagpakabit ka ng mga mamahaling bagong gulong, naisip kong dapat mong malaman ang katotohanan. Una, ang patibong ng abogado na inihayag ni Ana, ngayon ay kumpirmadong paninira sa gulong mula kay Aling Nena. Ang aking anak ay naglunsad ng isang sistematikong kampanya laban sa akin. Pinsala sa ari-arian na sinundan ng isang detalyadong plano upang nakawin ang aking negosyo. Hindi na ito desperasyon. Ito ay digmaan. Panatilihin natin ito sa pagitan natin sa ngayon, sabi ko. Pinapanatili ang panlabas na kahinahunan sa kabila ng galit na nabubuo sa loob ko. Siyempre, Lando. Ngunit kailangang matuto ng respeto ang batang iyan sa iyong pinaghirapan. Masyado kang nagtrabaho para may isang tao, kahit pamilya, nasirain ito dahil sa sama ng loob. Ang mga salita ni Aling Nena ay may bigat ng 40 taon ng pagmamasid sa kapitbahayan. Pinanood niya si Paulo na lumaki. Nakita ang kanyang unti-unting pagbabago mula sa isang promising na binata tungo sa isang mapait na kabiguan. Ang kanyang pagtatasa ay hindi maaaring ituring na paghuhusga ng isang tagalabas. Salamat sa pagiging isang mabuting kapitbahay, Nena. Kailangan ko nang pumasok. Mahaba ang araw na ito. Mag-ingat ka, Lando. At tandaan mo, kung kailangan mo ng isang taong magpapatunay sa aking nakita, hindi ako takot na sabihin ang totoo. Tumango ako, naantig sa kanyang katapatan, pagkatapos ay lumakad patungo sa aking pinto. Sa likod ko, narinig ko siyang umupo muli sa kanyang tumba-tumba. Ipinagpapatuloy ang kanyang pagbabantay sa aming tahimik na kalye. Sa loob ng aking bahay, binuksan ko ang lahat ng ilaw at tumayo sa aking sala, napapaligiran ng 40 taon ng tapat na pagtatrabaho at maingat na pag-iipon. Lahat ng sinubukan ni Paulo na nakawin. Ngayong gabi, sa pamamagitan ng mga abogado at manipulasyon, lahat ng sinimulan na niyang sirain sa pamamagitan ng paninira at pagtataksil. Ang sistematikong katangian ng kanyang mga atake, manipulasyon sa pinansyal na sinundan ng pinsala, sa ari-arian na sinundan ng detalyadong legal na patibong, ay naghayag ng isang kalkuladong kampanya sa halip na mga desperadong kilos. Ang aking anak ay nagdeklara ng digmaan sa akin. Oras na para tumugon ng naaayon. Ang madaling araw ay kulay abo at maulap. Tumutugma sa malamig na determinasyon na namuo sa aking dibdib sa magdamag. Pira-piraso ang aking tulog, nagambala ng mental na paglilista ng mga pagtataksil ni Paulo at sistematikong pagsusuri sa kanyang mga kahinaan. Ngayon, 7:00 ng umaga. Nakaupo ako sa aking mesa sa kusina na may mainit na kape at isang legal pad, handa ng gawing sandata ang 40 taon ng karanasan sa negosyo. Ang emosyonal na pagkabigla ay naging isang bagay na mas mapanganib, estratehikong kalinawan. Gusto ni Paulo na makipaglaro ng matindi sa isang taong nagtayo ng isang imperyo mula sa wala. Oras na para ipaalala sa kanya kung sino ang nagturo sa kanya ng lahat ng alam niya tungkol sa negosyo. Pumunta ako sa aking study at inilabas ang filing cabinet na naglalaman ng kasaysayan ng investment ni Paulo. Bawat Manila folder ay kumakatawan sa isang aral sa kawalan ng pananagutan sa pinansyal, isang pattern ng maling pagpapasya na magsisilbi na ngayong bala. Ang pakana sa kondo sa Tagaytay, ang sakuna sa cryptocurrency, ang partnership sa food truck kasama ang isang convicted felon, lahat ay dokumentado ng mga kontrata, bank statement at mga talaan ng komunikasyon. Ngunit hindi ito tungkol sa pagbabalik tanaw sa mga lumang kabiguan. Ito ay tungkol sa paggamit ng impormasyon bilang sandata. Nagkamali si Paulo ng 3 kritikal na pagkakamali sa kanyang kampanya laban sa akin. Una, minamaliit niya ang aking mga koneksyon sa negosyo. Pangalawa, nakalimutan niyang hawak ko ang dokumentasyon ng bawat bigong negosyo na kanyang pinasok. Pangatlo, inakala niyang poprotektahan siya ng katapatan ng pamilya
mula sa mga kahihinatnan, mali sa lahat ng bilang, inilatag ko ang mga dokumento ng investment sa aking mesa ayon sa pagkakasunod-sunod. 4.1 milyon ang nawala sa Tagaytay nang maglaho ang developer. 2.75 milyon ang nag-evaporate sa cryptocurrency mining equipment na hindi kailanman nag-materialize. 165 milyon ang ininvest sa isang negosyong food truck na bumagsak nang mawala ang partner ni Paulo, isang lalaking may kaso ng embezzlement kasama ang natitirang pondo. Bawat sakuna ay may kasamang ibang mga investor, mga taong nagtiwala kay Paulo batay sa kanyang koneksyon sa aking reputasyon. Si Marco Torres ay nawalan ng 137 milyon sa proyekto sa Tagaytay. Si David Reyes ay nag-invest ng 1.92 milyon sa cryptocurrency scheme. Si Jenny Santos ay nag-ambag ng 1.1 milyon sa food truck venture. Lahat sila ay nawalan ng pera dahil nagtiwala sila sa aking anak. Mas mahalaga, lahat sila ay kabilang sa mahigpit na komunidad ng negosyo sa aming lugar. Si Marco ay miyembro ng Chamber of Commerce. Si David ang namumuno sa lokal na investment group. Si Jenny ay nagtatrabaho sa financial services at pinahahalagahan ang transparency higit sa lahat. Perpektong mga channel para sa pamamahagi ng impormasyon. Kinuha ko ang aking contact database at nagsimulang mag-compile ng mga numero ng telepono at address. Ang mga anonymous na tip ay nangangailangan ng maingat na pagpapatupad, propesyonal na presentasyon, dokumentadong ebidensya, at plausible deniability. Itinuro sa akin ng industriya ng construction na ang pagsira sa reputasyon ay nangangailangan ng kirurhikong katumpakan, hindi emosyonal na pagsabog. Ang unang yugto ay ilalantad ang pattern ng maling pamamahala sa pinansyal ni Paulo sa kanyang mga nakaraang biktima. Kapag nagsimula na silang magkumpara ng mga tala, mabilis na mauunawaan ng komunidad ng investment na sila ay sistematikong nilinlang. Ang ikalawang yugto ay target ang mga propesyonal na relasyon ni Melissa. Ang kanyang mamahaling panlasa ay nagpapahiwatig ng mga mapagkukunan ng kita na lampas sa hirap na karera sa pagbebenta ni Paulo. Ang isang babaeng ganoon kakalkulado ay tiyak na may mga kahinaan sa negosyo na sulit pagsamantalahan. Ang ikatlong yugto ay magsasangkot ng mga legal at pinansyal na kahihinatnan na idinisenyo upang limitahan ang kanilang kakayahang subukan ang mga hinaharap na pakana laban sa sinuman. Ang kagandahan ng diskarte na ito ay nakasalalay sa pagiging sustainable nito. Hindi ko kailangang magpanatili ng anumang panlilinlang o takip-kwento. Ang ebidensya ang magsasabi para sa sarili nito at ang mga biktima ni Paulo ang gagawa ng kanilang sariling mga konklusyon tungkol sa kanyang karakter at mga gawi sa negosyo. Binuksan ko ang aking laptop at gumawa ng isang anonymous na email account para sa operasyong ito. Ang mga profesional na serbisyo ng courier ang hahawak sa paghahatid ng dokumento. Ang tiempo ay magiging mahalaga. Pagpapadala sa Biyernes ng hapon para masigurong may oras sa weekend para sa pagproseso at mga kahihinatnan sa Lunes. Nagring ang telepono, nagpagulat sa akin mula sa aking pagpaplano. Lumitaw ang pangalan ni Paulo sa caller ID. Hinayaan ko itong mag-ring. Anumang mga dahilan o paliwanag na gusto niyang ialok ay maaaring maghintay. Sa ngayon may trabaho akong dapat gawin. Pagsapit ng 1:00 ng Biyernes ng hapon, ang aking study ay parang isang war room. Ang mga dokumento ng investment ay nakalatag ng maayos sa aking mesa, inayos ayon sa investor at halaga ng pagkalugi. 3 malalaking Manila envelope ang nakahanda para sa paghahatid ng courier. Bawat isa ay naglalaman ng sapat na dokumentadong ebidensya upang sirain ang natitira pa sa pinansyal na kredibilidad ni Paulo. Ang unang package ay para kay Marco Torres, na nawala ng 137 milyon sa condo scheme ni Paulo sa Tagaytay. Sa loob ay mga photocopy ng orihinal na kontrata ng investment, mga talaan ng bank transfer, at mga komunikasyon sa email na nagpapakita ng kaalaman ni Paulo na ang developer ay nahaharap sa mga paglilitis sa bangkarota kahit na patuloy siyang nangongolekta ng pera mula sa mga investor. Ang ikalawang envelope ay naglalaman ng dokumentasyon ng sakuna sa cryptocurrency ni David Reyes, 1.92 milyon na ininvest sa mining equipment na umiiral lamang sa mga online advertisement.
Isinama ko ang email thread kung saan inamin ni Paulo na mukhang kaduda-duda ang supplier, ngunit iginiit na napakaganda ng kita para palampasin. Ang package ni Jenny Santos ay nagdetalye ng sakuna sa food truck, fee 1.1 million na ininvest sa isang business partnership kasama ang isang convicted embezzler. Ang kontratang pinirmahan ni Paulo ay may kasamang mga kinakailangan sa background check na sadyang binaliwala niya. Bawat envelope ay may kasamang simpleng cover letter. Impormasyon para sa iyong pagsasaalang-alang tungkol sa mga gawi sa negosyo ni Paulo Meyer. Mangyaring suriin ang mga kalakip na dokumento at gumawa ng iyong sariling mga konklusyon. Walang mga akusasyon, walang emosyonal na apela, mga katotohanan, petsa, at mga talaan ng pinansyal lamang na nagsasalita para sa kanilang sarili. Tumawag ako sa Premier Courier Service at nag-ayos ng same-day delivery sa lahat ng 3 address. Ang tiyempo ay perpekto. Ang Biyernes ng hapon ay magbibigay sa mga tatanggap ng oras sa weekend para pag-aralan ang mga materyales at makipag-ugnayan sa isa't isa bago magsimula ang araw ng negosyo sa Lunes. Anonymous delivery, kinumpirma ng dispatcher. Walang problema. Kailangan namin ng cash payment sa pickup. Ang mga profesional na serbisyo ng courier ay walang tanong tungkol sa mga anonymous na package. Sa 40 taon ng negosyo, natutunan kong ang mga lehitimong operasyon ay madalas na nangangailangan ng maingat na pagbabahagi ng impormasyon. Umalis ang mga package sa aking bahay ng 2:30 p.m. Pagsapit ng gabi, 3 sa mga pinakakonektadong profesional sa negosyo sa lugar ang magsusuri ng dokumentadong ebidensya ng sistematikong panlilinlang ni Paulo sa kanyang mga investor. Si Marco Torres ay may malaking impluensya sa Chamber of Commerce. Si David Reyes ang namumuno sa investment group na sumusuri sa mga lokal na oportunidad sa negosyo. Ang financial services firm ni Jenny Santos ay nagpapayo sa kalahati ng mga negosyante sa bayan. Pinili ni Paulo ang maling mga tao na lokohin at ang maling ama na pagtaksilan. Muling nag-ring ang aking telepono. Ito ang ikatlong pagtatangka ni Paulo na tawagan ako mula pa kagabi. Sa pagkakataong ito, sinagot ko, "Dad, salamat sa Diyos. Sinusubukan kitang tawagan mula pa kagabi. Busy ako, anak. Tungkol sa kahapon, bakit ka nakinig kay Ana at umalis? May sinabi ba siya sa iyo?" "Pagod lang ako. Mahaba ang linggo." "Makinig ka. Tungkol sa kahapon, gusto kong pumunta ka ulit. Naghirap si Melissa sa party. Nadismaya siya nang hindi ka nakatagal. Ang kaswal na kasinungalingan ay dumulas sa kanyang dila ng may sanay na kadalian. Walang pagbanggit sa mga abogado o pagpirma ng mga papel. Walang pag-amin sa patibong na aking tinakasan. Maganda ang party, neutral kong sabi. Pakisabi kay Melissa, salamat sa kanyang pag-aasikaso. Siyempre, hey, baka pwede tayong mag-lunch sa susunod na linggo. Pinag-iisipan ko ang ating usapan noong Martes ng gabi. At baka mayroon akong mga bagong ideya sa investment na lulutas sa iyong mga problema. Mas maraming intriga. Mas maraming pagtatangka sa manipulasyon. Hindi natututo ang taong ito. Tingnan ko ang aking schedule at tatawagan kita pabalik. Sige, Dad. Love you. Paalam, Paulo. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ang orasan. 3:15 p.m. Ang mga package ay nasa biyahe na sa loob ng 45 minuto. Pagsapit ng 6:30, 3 napaka-impluensyal na tao ang magbabasa ng napakadetalyadong mga ulat tungkol sa mga kabiguan sa negosyo ng aking anak. Agad na nag-ring ang telepono. Hindi kilalang numero, hindi ko sinagot. Isang bahagi sa akin ay umaasa na si Marco Torres iyon na tumatawag upang kumpirmahin ang impormasyong katatanggap lang niya. Ngunit ang pagpapanatili ng pagiging anonymous ay mahalaga sa tagumpay ng operasyon. Hayaan ang ebidensya na gumawa ng trabaho. Hayaan ang mga biktima ni Paulo na gumawa ng kanilang sariling mga konklusyon. Pagsapit ng Lunes ng umaga, ang lokal na komunidad ng negosyo ay magiging abala sa dokumentadong patunay ng sistematikong panlilinlang ni Paulo Meyer sa kanyang mga investor. Nagsimula na ang yugto 1. Ang Lunes ng umaga ay nagdala ng kumpirmasyon na ang aking kampanya sa mga investor ay nagdulot ng ninanais na epekto. 6 na beses nang tumunog ang telepono bago mag-8 ng umaga.
Mga kasamahan sa negosyo na nagtatanong ng mga maingat na salita tungkol sa kamakailang impormasyon tungkol sa kasaysayan ng investment ni Paulo Meyer. Kumakalat ang balita sa komunidad ng negosyo ng lugar, eksakto tulad ng aking pinlano. Tinawagan ni Marco Torres si David Reyes noong linggo ng gabi para magkumpara ng mga tala. Nakipag-ugnayan si David kay Jenny Santos para kumpirmahin ang natanggap nilang lahat. Pagsapit ng Lunes ng umaga, 3 sa mga pinakamaimpluwensyang propesyonal sa negosyo sa bayan ang nagbababala sa kanilang mga network tungkol sa dokumentadong pattern ng panlilinlang ni Paulo sa mga investor. Yugto 1, kumpletong tagumpay. Oras na para sa yugto 2. Umupo ako sa aking study na may sariwang kape at binuksan ang isang bagong Manila folder na may label na professional na katayuan ni Melissa Meyer. Kung si Paulo ang desperadong sugarol, si Melissa ang kalkuladong utak na nag-orkestra ng patibong sa birthday party, karapat-dapat siya sa pantay na kahihinatnan. Si Melissa ay nagtatrabaho bilang isang senior client relationship manager sa Pinnacle Financial Consulting, humahawak ng mga high net worth account na nangangailangan ng ganap na tiwala at profesional na integridad. Ang kanyang posisyon ay nakasalalay lamang sa kanyang reputasyon para sa etikal na pag-uugali at tamang pagpapasya, perpektong kahinaan. Ginugol ko ang umaga sa paggawa ng mga maingat na pagtatanong sa pamamagitan ng aking business network. Ang mga kumpanya ng construction ay madalas na nakikipagtulungan sa mga financial consultant na nagbibigay sa akin ng mga lehitimong dahilan para magtanong tungkol sa mga lokal na kumpanya at kanilang mga tauhan. Ang impormasyon ay naging nakapapaliwanag. Madalas na nakikita si Melissa sa Marriott Lounge tuwing hapon ng linggo, palaging kasama ang parehong bihis na propesyonal na lalaki. Maraming mapagkukunan ang nagkumpirma ng mahabang pag-uusap sa ibabaw ng mamahaling alak sa mga oras na dapat ay nagsisilbi siya sa mga kliyente. Ang kanyang kasama ay tila isang bisitang ehekutibo mula sa Maynila. Kasal, ayon sa kanyang singsing, ngunit kapansin-pansing matulungin sa aking manugang. Ang mas kawili-wili ay ang pattern ng paggastos ni Melissa. Sa kabila ng sinasabing problemang pinansyal ni Paulo, bumibili siya ng mga designer na damit, mamahaling alahas, at mga luxury item na lampas sa kanilang di umano'y kakayahan. Alinman sa nagsisinungaling si Paulo tungkol sa kanilang pinansyal, o may mga mapagkukunan ng kita si Melissa na hindi niya alam. Parehong posibilidad ay nagsisilbi sa aking mga layunin. Gumawa ako ng isang propesyonal na reklamo sa etika sa Human Resources Department ng Pinnacle Financial. Maingat na idinokumento ang conflict of interest sa pagitan ng papel ni Melissa bilang isang pinagkakatiwalaang financial advisor at ang sistematikong pagtatangka ng kanyang pamilya na lokohin ang mga matatandang kliyente sa pamamagitan ng legal na manipulasyon. Binigyang diin ang reklamo kung paano ang isang taong responsable sa pagprotekta sa mga interes sa pinansyal ng mga kliyente ay personal na lumahok sa pagpaplano na nakawin ang aking negosyo sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na legal na dokumento at kawalan ng kakayahan na dulot ng alak. Kailangang malaman ng kanyang employer na itinuturing ni Melissa Meyer ang mga ari-arian ng matatandang kliyente bilang mga lehitimong target para sa pagpapayaman ng pamilya. Isinama ko ang dokumentasyon ng mga gastos sa birthday party, catering, alak, dekorasyon na nagpapahiwatig ng mga mapagkukunang pinansyal na hindi naaayon sa hirap na pinansyal ng pamilya na tiyak na ipinapakita ni Melissa sa mga kasamahan at kliyente. Ang anonymous na package ay ipinadala noong Lunes ng hapon sa pamamagitan ng profesional na courier kasama ang isang tala na nagmumungkahi na imbestigahan ng HR ang mga kamakailang pakikipag-ugnayan ni Melissa sa kliyente para sa posibleng mga conflict of interest o hindi naaangkop na payo sa pinansyal na bunsod ng personal na pakinabang. Pagsapit ng Martes ng umaga, ang Pinnacle Financial ay magsasagawa ng isang internal na investigasyon sa mga profesional na etika at paglabag sa tiwala ng kliyente ng kanilang senior relationship manager. Nagring ang aking telepono habang sinisilyuhan ko ang envelope. Hindi kilalang numero, hinayaan ko itong magring ngunit itinala ang oras. Nagiging desperado na si Paulo, tumatawag mula sa iba't ibang telepono para subukang tawagan ako. Mabuti. Ang desperasyon
ay humahantong sa mga pagkakamali at ang mga pagkakamali ay lumilikha ng mga pagkakataon. Ang sistematikong pagkawasak ng parehong mga kasabwat ay nagpapatuloy eksakto tulad ng pinlano. Ang Martes ng hapon ay nagdala ng tunog na aking inaasahan. Ang pagsara ng mga pinto ng kotse sa aking driveway nang may hindi kinakailangang lakas na sinundan ng mabilis na mga yabag sa aking daanan. Dumating sina Paulo at Melissa nang magkasama, nagkakaisa sa kanilang desperasyon. Ang agresibong pagkatok ay nagkumpirma sa kanilang emosyonal na estado bago ko buksan ang pinto. Pareho silang nakatayo sa aking beranda. Mga mukha ay namumula sa galit at pag-aalala. Ang karaniwang kumpiyansa ni Paulo ay naglaho, napalitan ng hitsura ng isang hayop na nakorner ng isang taong nahaharap sa ganap na pagkawasak. Ang kalkuladong kahinahunan ni Melissa ay nabasag, inilalantad ang purong galit sa ilalim ng kanyang pinakintab na panlabas. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Paulo. Itinulak ako papasok sa bahay. Ngayon, alam namin kung ano ang ginagawa mo, Lando, dagdag ni Melissa, sumunod sa kanyang asawa sa aking sala. Mahinahon kong isinara ang pinto at itinuro ang sopa. Inaasahan ko na ang usapang ito. Maupo kayo. Huwag kang magkunwaring inosente, singhal ni Paulo, na natiling nakatayo. Sinira mo ang aking mga relasyon sa negosyo gamit ang mga anonymous na liham na iyon. Pare-parehong impormasyon ang natanggap ni Marco, David at Jenny tungkol sa mga investment na pinunduhan mo ilang taon na ang nakalipas. Ang profesional na galit ni Melissa ay mas kontrolado, ngunit parehong matindi. Nakatanggap ang aking employer ng isang reklamo sa etika kahapon. Nagsasagawa ang HR ng isang buong investigasyon sa aking mga gawi sa pakikipag-ugnayan sa kliyente. May nagpadala ng detalyadong impormasyon tungkol sa aming pagpaplano sa pinansyal ng pamilya. Umupo ako sa aking leather na armchair, ang parehong lugar kung saan nagsimula ang buong alitan na ito 1 linggo na ang nakalipas. Ang mga reklamong iyon ay naglalaman lamang ng mga totoong impormasyon. Karapat-dapat malaman ng mga investor ang tungkol sa mga dokumentadong pattern ng kabiguan. Totoo? Tumaas ang boses ni Paulo. Sadyang sinabotahe mo ang aking reputasyon. Ibinahagi ko ang katotohanan. Pantay kong sagot. Kung sinisira ng katotohanan ng iyong reputasyon, marahil ang problema ay nasa iyong mga kilos, hindi sa aking pagsisiwalat. Agresibong sumandal si Melissa. Sinisira mo ang aking karera dahil sa isang hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyari, sabi ko. Kinukuha ang folder na inihanda ko para sa sandaling ito. Binalak ninyong nakawin ang 40 taon ng aking pinaghirapan sa pamamagitan ng panloloko at manipulasyon. Binuksan ko ang file, inilalantad ang dokumentasyon ng kanilang sistematikong pagtataksil. Sinabi sa akin ni Ana ang tungkol sa mga abogadong naghihintay sa itaas sa iyong birthday party. Nakita ni Aling Nena si Paulo na binubutas ang aking mga gulong pagkatapos ng ating pag-aaway. Hindi ito desperasyon, ito ay pinagplanuhang pagnanakaw. Ang kulay ay nawala sa kanilang mga mukha habang napagtanto nila ang lawak ng aking kaalaman. Pagtatalo tungkol sa pera noong Martes, sistematiko kong ipinagpatuloy. Paninira sa gulong noong Miyerkules ng umaga bilang ganti. Huwebes ng gabi, detalyadong patibong na may kasamang alak, mga abogado at mga legal na dokumento na idinisenyo para ilipat ang mga ari-arian ng aking negosyo. Gumuho ang pagmamatigas ni Paulo. Dad, hindi mo naiintindihan ang pressure na dinaranas namin. Lubos kong naiintindihan, pinutol ko. Napagdesisyunan ninyo na mas madaling magnakaw mula sa inyong ama kaysa sa pagbuo ng sarili ninyong tagumpay. Nag-orkestra si Melissa ng isang sopistikadong scheme ng pandaraya gamit ang kanyang propesyonal na kaalaman sa manipulasyon sa pinansyal ng mga matatanda. Pamilya pa rin ito, mahinang protesta ni Melissa. Tumigil kayong maging pamilya noong binalak ninyong pagnakawan ako, sagot ko. Bawat kahihinatnan na kinakaharap ninyo ngayon ay bunga ng inyong sariling mga pagpili. Napaupo si Paulo sa sopa,
sa wakas ay nauunawaan ang kabuuan ng kanyang pagkatalo. Nanatiling matigas si Melissa, kinakalkula kung posible pa ang anumang damage control. Hindi na kailanman magtitiwala sa iyo ang mga investor, Paolo. Tapos na ang iyong reputasyon sa negosyo. Patuloy ko. Melissa, ang iyong investigasyon sa profesional na etika ay malamang na magtatapos sa iyong karera. Ito ang mga natural na kahihinatnan ng pagtatangkang pagnanakaw at pandaraya. Paano si Ana? Desperadong tanong ni Melissa. Ang kinabukasan ni Ana ay mananatiling ligtas. Hindi tulad ng kanyang mga magulang, pinili niyang protektahan ang pamilya sa halip na pagsamantalahan ito. Ang kanyang edukasyon sa kolehiyo at mga pagkakataon sa buhay ay hindi apektado ng inyong mga kahihinatnan. Tumayo ako, ipinapahiwatig na tapos na ang usapan. Nagdeklara kayo ng digmaan sa akin sa pamamagitan ng sistematikong pagtataksil. Tumugon ako ng sistematikong pagsasabi ng katotohanan. Ang hustisya ay hindi paghihiganti. Ito ay pananagutan. Umalis sila ng walang imik. Naglalakad patungo sa kanilang sasakyan na may talunang tindig ng mga taong isinugal ang lahat at natalo. Pinanood ko sila mula sa aking beranda habang papalayo. Marahil ay uuwi na para harapin ang kanilang mga wasak na buhay at sirang pagsasama. Nagring ang telepono habang nawawala ang kanilang mga ilaw sa likuran. Ang pangalan ni Ana sa caller ID. Hi, Apo. Lolo, okay lang po kayo? Narinig ko pong nag-uusap sina Mama at Papa tungkol sa isang investigasyon. Ayos lang ang lahat, Ana. Naisakatuparan na ang hustisya at ligtas ang iyong kinabukasan. Mahal ko po kayo, Lolo. Mahal din kita. 40 taon ng tapat na pagtatrabaho ay nananatiling protektado sa mga tapat na kamay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong mga impresyon sa kwentong ito sa mga komento. Upang makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.